Okay, good day mga ka-tech. So it's me Rams Tech. So welcome to my channel. So in this video, may bago naman ako sa inyong ituturo mga ka-tech. So ito naman yung pag-deploy ng mga software sa client PC or sa mga user. So para mapadali ang pag-install ng mga software sa mga client, gagamitin natin si server para mag-deploy ng mga iba't ibang application software. So sa ganitong paraan mga ka-tech, mas makapadali ang pag-install ng mga software sa mga client PC. Okay, so huwag na natin patagalin mga ka-tech. So let's do this. So okay mga ka-tech, so ang una nyong gagawin mga ka-tech ay kailangan mag-download muna kayo ng tinatawag na MSI or yung tinatawag siyang Windows Installer Package. So yan mga ka-tech ang kailangan natin. So meron ako dyan sa description na link. O pwede nyong i-download yung mga sample na MSI file software para makapag-try kayo ng pag-deploy sa servers to client. Okay? So dito mga ka-tech, so meron ako ditong na-download. So ito yung mga kailangan natin. So kailangan nandun siya sa folder, sa loob ng folder. Okay? So gagawin natin, gagawa muna tayo ng user account and organizational unit. Okay, so bago natin siya i-share, kailangan meron muna tayong user account and computer. Okay, so gagamitin natin kasi dalawa, user account and yung computer name. Okay, so punta muna tayo sa server manager. Okay, then i-click natin yung tools, then create tayo ng users. So gagawin natin mga ka-tech ay mag-right click tayo dito sa domain name, then new organizational unit. Okay, so tanggalin natin tong protect container, so para ma-delete natin yung OU. Okay, so let's say user software. Okay, then click OK. Ito, meron na tayong nagawa na OU. So right click natin, then new group. So gagawa tayo ng group. So rename natin yung group. Name natin na software deployment. Okay, then naka-general. So select natin general, then security. So okay na yan mga ka-tech. Click OK. Then gawa naman tayo ng user. So right click user. For example, first name. Gawin na lang natin mga ka-tech user 1. Then logon natin is U1. Then click next. So lagyan natin yung user cannot change password. Password never expire. Then yung password. Okay, then click finish. So gawa pa tayo ng isa pa. So new user. So user 2. Then logon name is U2. Click next. Then password. Okay, so finish. So meron na tayo mga ka-tech. So yung user mga ka-tech, so
i-add natin siya dito kay deployment. I mean kay sa group, security group. So paano siya ma-add yung mga user? So right click, pwede naman siguro i-select natin dalawa. Okay, then right click, add to a group. Then check names natin. So ano yung group? Is software development. So SF soft, check name, software development. So then click OK. So the add to group operation was successfully. So pag double click natin to mga katek, I mean right click, properties, then i-check natin yung members. So meron na. So nandito na yung dalawang user. So dito mag-add tayo ng computer. So i-check natin kung ano yung computer name ng mga client. Okay? So check natin. Okay? So check natin yung computer name ng mga client. So right click natin this PC, properties. So ito yung computer name, client-pc1. So yan yung kailangan natin na i-add doon sa security group. Client, check names. Okay, so pag ganyan mga katek, so check natin dito sa object types. So kailangan naka-check yung computers. Okay, then click OK. Then ulitin natin, client, then check names. So ito mga katek, so client PC1. So click OK. Then OK. So yan, so na-add na natin yung users and yung computers. Then click apply. Click OK. Punta na tayo sa pag-shared ng folder. So close natin to. So sa shared folder, so mag-right click lang tayo. Then properties. Then sharing. Click advance. Share this folder. Permission. Then tatanggalin natin tong everyone. So remove natin yan. So i-add natin dito yung group. So ano ba yung group? Software, di ba? Software. Check names na lang natin. Yan, software development. Then click OK. So na-add na yung group. Then lagyan natin ng check yung mga allow. Then another na i-add natin yung authenticated user. Okay? So add natin authenticated, check names. Itong nasa unahan, check natin yan. Then click OK. Then apply. I mean lagyan ng check yung mga allow. Okay, so apply. Click OK. Apply. Click OK. So next dito naman sa security, i-click natin yung edit. Add tayo ng yung security group. So again, so check name, software development yung security group. Click OK. Lagyan ng check yung mga allow. Okay, then apply. Click OK. Close. Okay, next. Gagawa na tayo ng group policy. So dun yan sa GPO. So punta tayo sa server manager. Click natin yung tools. Then group policy management. So under dito sa group policy management, so i-click natin yung domains. So dito mga katek, so since i-install natin sa computer
So dito tayo gagawa ng group policy. So dito sa may .com. So right click natin, then create. Okay, so lagyan natin ng pangalan software dev. Okay, GPO. Then click OK. Dito na mga ka-tech. So right click natin, then edit. Then select natin yung policy. Then under policy yung software settings. Then meron ditong software installation. So dito gagawin natin yung pag-deploy. So gagawin natin right click, new package. Then hanapin natin yung shared folder. So gawin natin dito, type tayo ng \server. So yan yung pangalan ng server. Then / ulit. Then hanapin natin dyan yung shared, diba? Ito yung shared folder, software installer. So click natin yan. Then open. Dito lalabas na dyan yung mga files na .msi. So pwede natin yan i-select lahat. Okay, then click open. Then so dito may mga pipilian tayo. So select lang natin yung assign para automatic na siyang i-install ni server sa mga client. Then click OK. So hintayin lang natin na ma-deploy ni software or ilalagay na dito sa hintayin lang natin. So i-click natin to mga ka-tech. So dito lalabas dyan yung mga software yung sinelect natin. So i-pass forward ko na lang mga ka-tech yung video para mabilis tayo. So okay mga ka-tech, so nailagay na sa software installation yung mga kailangan natin na software, yung mga MSI files na i-deploy or i-install doon sa mga client or sa client PC. Okay? So dito gagawin natin, i-right click natin dito sa part na to. Right click, then properties, then mag-select tayo ng location ng package. So browse. So kailangan lalabas dito sa network yung server kung saan nandun yung naka-shared. So click natin tong arrow, then hanapin natin yung mga na-shared folder. So ito yung shared folder kung saan nakalagay yung mga MSI files. Then click OK. Then dito sa option na to, i-click natin or i-select natin yung assign. Then sa advance, lagyan natin ang check itong uninstall the application when they fall out of the scope of management. So ito, nakakatulong to kung in case gusto natin na mag-uninstall ng mga software. Okay? So click apply, then click OK. So next mga ka-tech ay i-right click natin tong group policy management. Okay? Click. Then dito sa security filtering, so i-remove natin tong authenticated user. Okay, remove. Okay lang. Then add. I-add natin yung user. Okay, so yung dalawang user, si U1, then si U2, and si yung group. So okay, so add natin yan. Okay, more than one. Okay, so isa-isa lang. So si U1 muna. At
Okay, U2. Check names. Then yung security group. Check names. Click OK. So yan. So na-add na natin yung tatlo. So next na gagawin ay mag-group. Mag-GP update tayo mga katek. Okay, so GP update. So ano lang tayo, open ng run, then i-type natin GP update space /force. Then click natin OK. So hintayin natin mga katek na mag-update yung policy. And after nito ay maglalagin na tayo dito sa client PC. So right click, then switch user, then tayo dito U1, lagin natin, so dito tayo, other user, U1, then password. Okay, so pag ganito mga katek na wala pa, so try natin na mag GP update. So click natin yung run, GP update space /force, then click OK. Okay, so try natin na restart. Start. Okay, so wala pa rin mga katek. So try natin na enforce natin yung policy. So right click natin dito. Then click natin enforce. Then ulitin natin yung GP update. Okay, then try natin dito. GP update tayo. GP update. Okay, so type natin Y, then enter. So mag-sign out siya mga katek. So pass forward ulit natin mga katek yung video para mabilis tayo. Okay, so mga katek, so medyo matagal lang yung pag deploy ng software kasi medyo madami yung natin i-deploy. So try natin i-login kung na-install na ba ni server. Okay, so yan mga katek, so makikita natin na install na ni server yung mga software, si Pax8, Google Chrome, Notepad++, then yung VLC. So any software mga katek, as long as MSI file yung i-deploy or yung software. Okay,
So, check natin sa control panel kung talagang in-install. So, check sa programs. So, yan mga ka-tech. So, talagang software na in-install ni server sa user. Okay, so try natin dun sa user 2. So, switch user tayo. So, since dalawa yung user natin, so ito, in-add natin siya dito. User 1, user 2. So, sa user 2, other user tayo. So, U2. So, ayan mga ka-tech. So, big fast forward ko lang yung video kasi medyo matagal. So, ito na mga ka-tech. So, same gaya ng user 1. Si user 2, yan. So, dineploy din ni server. So, abangan nyo mga ka-tech. So, yung next video, yung kung paano naman siya i-install sa mga computers or user. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa aking video tutorial. So kung nagustuhan mo yung video, pwede naman makahingi ng like or pwedeng mag-subscribe para supportahan ang aking channel. So that's it mga ka-tech. See you on my next video. God bless and keep safe. Bye.